tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa at buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN, at Number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5:02 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa ponggang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Unang Radyo ng Balita. Ang araw po ng Huwebes. At 9 na po sa buwan po ng July 2026 mga kasama. Kumusta mga ka-idol? Kumusta ang inyong sitwasyon sa mga sandaling ito sa inyong pong mga area? Matapos nga itong mga pag-ulan mula pa kahapon ng umaga hanggang kagabi hanggang sa mga sandali ito mga pag-ambon dito sa ating lugar. Dahil nga po dito sa bagyong si Inday na may local name, samantalang bagyong Bobby naman sa international name, na kung sana ay nagdulot po ng mga pagbaha sa nakalipas na mga oras sa lungsod at sa iba pang bahagi po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero kahit na ganon, kami po ay umasa na nasa mais kayong kalagayan at malusog na pangangatawan despite na may mga malakas na pag-ulan. Ating partner this morning si Radyoman Chief Nick Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Klase sa Cotabato City suspendido dahil nga po dito sa bagyong si Inday sa K-12. Samantalang sa State University and Colleges, depende sa mga school administrator. Una sa lahat, headlines. Ilang mga lugar dito sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur nakaranas ng pagbaha, pati ang Cotabato City dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Una sa lahat, headlines. 2 katao sugatan sa ambus na naganap sa bayan po ng Calanogas sa Lanao del Sur kahapon. Una sa lahat, headlines. Probar, naghigpit na o naghigpit na o nag-aanda na para po dito sa nalalapit na BARM election na kung saan 67 days na lang gagawin na po ang halalan. Una sa lahat, headlines. 222 na most wanted persons sa Region 12 arestado sa isang buwang operasyon. Una sa lahat, headlines. 128,000 na halaga ng smuggle na cigarettes na sabat naman dito sa bayan po ng Parang. Una sa lahat, headlines. UBGP Dominant Majority Party idineklara ng COMELEC kahapon na samantalang BFP naman o Bangsamoro Federalist Party idineklarang minority political party dito sa September 14 BARM election. Una sa lahat, headlines.
Comelec Barm, hinikayat ng publiko na maghain ng reklamo kung may nakikitang anomalya sa darating na halalan. Una sa lahat, headlines. TGR, mahalaga sa pagpapatuloy na usapang pangkapayapaan dito sa Bangsamoro. Una sa lahat, headlines. 300 milyon halaga ng smuggle cigarettes nasabat naman sa magkakaiwalay na operasyon ng West Mincom. Una sa lahat, headlines. Philippine Presa Water Crocodile pinakawalan dito sa Ligwasang Mars. Una sa lahat, headlines. Mga medalistang Bangsamoro sa palarong pambansa ba ay binigyang pugay ni Chief Minister Makakuwa. Yung mga cash incentives kanilang ibinigay na rin. Una sa lahat, headlines. Balitang national, ikatlong araw ng impeachment trial ni BP Sara. Sumalang sa cross-examine ang unang testigo ng prosekusyon. Una sa lahat, headlines. Bagyong Inday, napanatili ang lakas habang kumikilos pa kanluran. Papalayo ng Pilipinas, papunta na po sa area ng Taiwan at sa Japan. Una sa lahat, headlines. Balita naman sa ibayong dagat, abay, Amerika muling binombang Iran. At ayon pa kay President Donald Trump, tapos na raw ang ceasefire. Una sa lahat, headlines. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli sa magandang umaga mga kasama, mga karadyuman. Welcome uli sa ating unang radyo ng balita. Ngayong mabasang umaga po ng Huwebes. 9 na po sa buwan po ng July. Napakabilis. Next week ay kalahati na po sa buwan po ng July mga kasama. Papalapit na po ang halalan. Papalapit na rin po ang kampanya para po dito sa September 14. First Barm Parliamentary Election. Pero itong bagyo muna. Ating pag-uusapan na sa 2 a.m. kanina, ang naturang bagyo ay nasa Hilagang Luzon na kung saan ay nasa 920 kilometers na po ang layo nito mula po dito sa Batanes. Papalabas po ng ating bansa pero yung kanyang buntot, ramdam po natin dito sa ating lugar mga pabugso-bugsong ulan mula pa po kahapon ng umaga hanggang hapon at kagabi. Hanggang kaninang madaling araw mga pabugso-bugso. Pero as of now, medyo humupa na po yung mga nakaranas ng pagbaha kagabi dyan sa bahagi po ng Parang, sa Making at sa Nituan. At dyan din po sa bayan po ng Salandasan. Mataas yung tubig, pahirapan yung mga motoristang makaraan. At dito rin po sa bahagi na po ng Tambunan, may report din tayo na kalap na may mga baha din pong naranasan. Siyempre pa sa Cotabato City sa mga lolayong barangay. Diyan sa downtown area, may mga pagbaha din po pero humupa naman. Matapos pong humupa din po yung ulan. Ingat po dahil itong bagyo baka hanggang bukas pa natin mararanasan. Although ito po ay papalabas na po ng far. Sa mga nagtatanong, sa mga wala pang alam kung may pasok ba, wala pong pasok sa Cotabato City. Mula sa K-12 hanggang sa kinder at senior high school. Sa college, nasa discretion na po ng mga school administrator. Sa mga state university at sa mga colleges. Sa Maguindanao del Norte, ganoon din, nagpalabas na rin po ng abiso ang provincial government na suspended rin po ang klase. At ganoon din po sa Maguindanao del Sur. Wala pong klase sa lahat po ng antas dito sa dalawang probinsya. Sa North Cotabato, wala tayong information pero baka yung ibang mga munisipyo nagpalabas na po ng advisory kagabi pa mga kasama.
Good morning sa 37 barangay na nakatutok po sa 90.9 FM. Siyempre pa sa ating mga suki sa Facebook page at sa ating mga suki mga tendero-tendero ng gulat na karne sa bagay ng Mega Market mapia-mapita sa Kanulangon San. Sa mga driver na stranded po dyan sa area po ng Narciso Ramos National Highway. Ingat po dahil baka bigla pong magkaroon ng landslide o mga plus floods sa inyo pong daraanan, lalo na dyan sa area po ng Malabang, Balabagan, na madalas pong nagkakaroon po ng pagbaha at mga lupa o mga balas nandyan sa highway. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Dulot ng bagyong si Inday, ilang motorista dyan sa bahagi po ng Parang ang na-stranded kagabi dahil sa lakas ng tubig na umabot sa hanggang tuhod na plus flood sa bahagi ng Nituan. Barangay Nituan na sakop po ng Parang, ganun din dyan sa bahagi po ng Making. Nagkaroon din po ng pagragasa po ng tubig. Ilang mga motorista ang di po nakaraan, lalo na yung mga light vehicle. Ganon din dito sa bahagi po ng landasan at dito rin po sa Cotabato City, nagkaroon din po ng mga pagbaha dito sa area po ng highway ng Sinswat Avenue, particular dyan sa baba po ng Sero at dyan din po sa bahagi po ng downtown area sa Macacua Street at sa bahagi ng Quezon Avenue. At ilan pang mga lulayang area dito sa bahagi ng harap ng headquarters ng MPLT6, harap po ng People's Palace, dyan sa area po ng Rosa Heights number 9. Naka-alerto naman ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Del Norte at ng Del Sur, maging ang City Disaster Risk Reduction and Management Council ng Cotabato City, at inalerto na rin yung mga barangay Risk Reduction and Management Office para sa monitoring ng bagyong si Inday. Unang radyo, unang balita. Samantala, sa kasagsagan ng pagbuhos ng ulan, isa pong ambus ang naganap dyan sa bahagi ng barangay o sa bayan po ng Calanugas. Area po ng Lanao del Sur, particular sa barangay Bubunga, Ranao. Calanugas sa Lanao del Sur, pasado alas 7 kagabi. Kung saan isang kasapi ng Bureau of Fire at isang sibilyan ang naging biktima. Kinilala ang naturang mga biktima na si FO1 Hamid Dimaron at isa pang individual na di pa pinangalanan sa report. Ayon sa ProVAR spokesperson Captain Stepi Salanggit, silang dalawa ay kaagad namang naisugod sa isang pagamutan sa bahagi po ng Malabang. Batay sa paunang investigasyon na sakay ang mga biktima ng itim na Toyota Hilux na may plakang AAJ 584 patungo sana ng Malabang sa Lanao del Sur ng tambangan ng mga riding in tandem suspects. Sila nagtama ng mga tama ng bala sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Matapos ang insidente, mabilis namang tumakas sa mga suspect. Habang sa ngayon, nagpapatuloy ang follow-up investigation ng ating mga kapulisan. Unang radyo, unang balita. Alas 5:14 na pa ng umaga mga kasama, ating oras. Dito naman sa bahagi po ng Cotabato City, kung saan kahapon nagkaroon po ng pulong ang Maguindanao del Sur o Maguindanao del Norte PNP kasama ng ProVAR at ang COMELEC para sa Provincial Joint Peace and Security Council meeting. At nagkaroon din po ng pagpupulong o orientation seminar sa mga media sa Cotabato City kasamang OPAPRO at opisyal ng PNP para po dito sa paghahanda sa darating na September 14, 2026 First Barn Parliamentary Election. Ngayon pa lang pinaghahanda na po ng ProVAR ang security measures na ipapatupad sa naturang buwan na kung saan ay meron pong inaasahan ng mga augmentation forces galing sa iba pang hanay ng ating mga otoridad tulad sa Philippine Coast Guard, Philippine Army, Philippine Marines at iba pang hanay ng seguridad. Unang radyo, unang balita. So we'll be securing the bogies and settlers together with our counterparts from the AFP and the Philippine Coast Guard. And units coming from the neighboring regions and some our support units from the Maritime Group and the Special Action Force will be coming also to provide more security for the SCAF family election.
This is the first parliamentary election. That's why we are moving. It will become a more safe, more credible, and more peaceful yung first electoral process natin. So, for the Cotabato City, yes ma'am, although we believe na Cotabato City is already peaceful, generally peaceful, but still, to ensure na magkaroon tayo ng to ensure the safety talaga ng mga electoral, yung mga voters natin. The PROMAR will be deploying from the regional headquarters, I think more or less nasa 600 plus na augmentation coming from the regional headquarters and the special regional office ng 12. So, yun po ang magiging deployment natin. And from the mobile forces na rin sa the headquarters natin ng 14 and South. So, that's to ensure ma'am yung safety and security talaga sa Cotabato City. And kasi, hindi lang yung voting centers ang secure natin, pero hindi tayo secure na yung Department of Government Center natin and yung Comelec office natin, which is located also in Cotabato City. And, Unang balita. Sa iba pang balita mga kasama, naghahanda na rin po ang Comelec na kung saan ayon pa kay Comelec Chairman Attorney Erwin George Garcia na historic itong first parliamentary election dito sa Bangsamoro dahil nga ito yung election na kung saan ay parliament o nasa parliament government ang estilo ng eleksyon na kung saan ay party. Mga partido ang lalahok po dito at meron pong mga sectoral group na pipiliin din po ng ating mga kababayan sa darating na September 14 election. Unang radyo, unang balita. Important. But BARM is a different one. It's a sui generis one. Kasi first parliamentary election. This is actually the culmination of the long years of struggle of our brothers and sisters in the Bangsamoro. Almost 5 decades na yun na pinaglalaban nila. And therefore, yung peace process na sinimula ng panahon pa ninyo, Pinoy administration, ngayon talagang makikita natin yung tinatawag nilang self-governance. Not all. Unang radyo, unang balita. Samantala sa ibang balita naman kasama formal ng kinilala ng Comelec ang United Bangsamoro Justice Party bilang dominant majority regional party sa parliamentary election. Isang hakbang na nagbibigay ng mahalagang papel sa partido sa usapin ng parliamentary governance sa Bangsamoro. Ayon sa UBGP, ang naturang pagkilala ay sumasalamin sa kanilang patuloy na pagsusulong ng moral governance, pagpapalakas ng mga demokratikong institusyon at suporta sa mga naabot na tagumpay ng Bangsamoro peace process. Kasabay nito, tiniyak ng partido ng UBGP na mananatili silang nakatuon sa pagsusulong ng pagkakaisa, inklusibong pamamahala, transparency at pananagutan upang higit pang mapaunlad at mapanatili ang kapayapaan dito sa Bangsamoro. Unang radyo, unang balita. Samantala itong Bangsamoro Federalist Party naman ay siya pong naideklarang ng Comelec bilang dominant minority party. Sa ilalim ng Resolution number 11248 na kung saan ay lumabas po ito kahapon mga kasama, ang pagiging dominant minority party ay isang mahalagang pagkilala mula sa Comelec na nagbibigay na sa Bangsamoro Federalist Party ng kaparehong mga karapatan at pribilehiyong meron ang dominant majority party sa darating na halalang parlamento ngayong September 14. Kabilang dito ang pagtanggap ng electronic election results para sa independent verification, opisyal na mga kopya ng election returns at iba pang mga mekanismong nagsusulong ng isang malinis, tapat at transparent na eleksyon. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa Deximoy ganap ng alas 5 DC o 20 na po ng umaga. Tatak RMN. At na pong tungayin mga kasama, report natin mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. At unang dakwa na si radyoman na
Radyoman Datwives abang sa kanyang report, sinasabing 128 na halaga ng smuggle cigarettes na samsam sa bayan po ng Parang sa Maguindanao del Norte. Sa detalye sa Radyoman Datwives abang. Ronda Presinto. Nasabat ng mga operatiba ng Parang MPS sa isang suspek ang puslit na sigarilyo lulan sa isang Suzuki Hustler na may plate number MBK3034 kahapon alas 3:20 ng hapon sa bahagi ng Barangay Pinantaw, Parang, Maguindanao del Norte. Sa report mula kay Parang MPS Chief Police Lieutenant Colonel Mark Harry Buglosa, ang suspek ay kinilalang si alias Okak, 38 anyos residente sa Balabagan, Lanao del Sur. Nakumpiska sa pag-ingat ng suspek ang bilang ng 150 reams ng New Berlin cigarettes na may market value 128,353 pesos. Agad naman na dinala sa kustodiya ng Parang MPS ang suspek at mga ebidensya para sa dokumentasyon at naayong disposisyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Datwives sa balitang yan. Samantala ito, malungkot na balita sa Cotabato City ha. Dahil yung dating Vice Mayor at dating konsehal sa Cotabato City na ngayon ay Deputy Mayor, sinasabing pumanaw raw itong si Sir Abdul Andang. Ating dakwan ang karagdagang detalye ni Radyoman Maestro Rahiban Sao. DXMY Tatak RMN Report. Pumanaw na si dating Cotabato City Vice Mayor at Deputy Mayor Haji Abdullah Andang matapos sa matagal na niyang iniindang sakit dulot na rin ang kanyang katandaan. Kinilala si Andang bilang isang veteranong lingkod bayan at edukador. Matatandaan ay nagsilbi siya bilang isang city councilor, vice mayor at kalaunay itinalaga siya bilang Deputy Mayor ng Cotabato City. Ngunit bago ito pumasok sa mundo ng politika at naging school division superintendent din siya sa lungsod ng Cotabato. Nag-iwan si Andang ng mahalagang pamana sa larangan ng edukasyon at serbisyo publiko na ikiramay ang buong komunidad sa kanyang pamilya, mga mahal sa buhay at sa lahat ng kanyang naiwang kasamahan sa paglilingkod. Sa ngalan ng buong puwersa ng DXMY, ang aming paikiramay, Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak Unang RMN. radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Condolence sa pamilya ni Haji Abdul Andang. Mga 80 plus na yata si former Vice Mayor Andang eh. Samantala, report pa rin ating dakwan sa Radyoman Daisy sa kanyang report sinasabing indigent. 151 na mga indigent college students sa UP tumanggap ng educational assistance. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. DXMY Tatak RMN. Nagsagawa ang Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM sa pakikipagtulungan sa opisina ni Member of the Parliament Ramon Piang Sr. ng pamamahagi ng educational assistance para sa 151 indigent college students sa ilalim ng Angat Bangsamoro Kabataan tungo sa Karunungan o ABACA program sa Durong UP, Maguindanao del Norte. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 10,000 piso bilang suporta sa kanilang gastusin sa pag-aaral, kabilang ang tuition, school supplies, pamasahe at iba pang kaugnay na pangangailangan. Layunin ng ABACA program na mabawasan ang pasaning pinansyal ng mga estudyante sa pamamagitan ng pagbibigay ng educational assistance na magagamit sa iba't ibang gastusin pang-eskwela. Ayon sa MSSD, ang programa ay bahagi ng kanilang social protection initiatives na naglalayong palawakin ang akses sa dekalidad na edukasyon para sa kabataang Bangsamoro. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyoman Daisy. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Nancy Sabado Rimonde, kay Dato Utuguto sa SPD at kay Jun Quezon, kay Bayan Makulo sa Bitibang Waya, kay Dato Tungwaya, kay Beth Suagabla at kay Dol Blada. Good morning kay Simbay Adam at kay Dato Mapayka Benito, nakikinig sa Tabiran sa Dato ng Sinswat, at kay Sukarno Edsa, kay Farid Sabdurahman Impal at kay Aida Usman sa Tulunan, Dato Anggala Mitimbang. Good morning. At kay Elmer Bong Angeles, good morning po. Kay Ansari Pakil, Salam DXMY, good morning. Kay Kuya Rael Cordero, Jerry Di Maano, Berhel Pascual, Jo Maria Brera at kay King Quintog,
Si J. Abdila, get well soon daw. Aba, pagaling ka, Sir Jay. Good morning po sa inyo kay Waida Akan Mamalapat, kay Diara Uyaw, kay Sali Abdul Karim, kay Jainuddin Hailon, sa Esperanza, Sultan Kudrat, kay Don Vlog, sa Purok Durian, sa Mother Barangay Bagwa. Diyan din po sa Purok Duhat, sa MB Bagwa. Good morning kay Eduardo Swan, at sa iba pang nakikinig sa area ng Japal family. Good morning. Diyan din po sa bagay ng supermarket kay Sir Teng Abdul Karim. Bibisita kami diyan bukas. Para po dito sa pag house to house namin, hanap kami ng Milo. Kung meron kayong Milo na product, aba, kayo po tatanggap ng surprise gift galing sa DXMY. Kay Abdul Raj, good morning, makulimlim na umaga dito sa area po ng Banisilan, sa Barangay Busaon. Kay Menji Ismael de Matingkal, sa Lyong, Kabuntalan, at kay Enet Akrims. Salam sa Maya, sa Tulunan. Salam kabo, kaluma ko si Dato Ali Piang. Si Akrema, ito ganat sa Tulunan, Talayan. Good morning po sa inyo. Kay Daniel Labrador, good morning, Radyoman. Oras natin ganap ng alas 5:27 na po ng umaga. Oras na para tayo po humigop ng Muscleman Strong Coffee para may lakas tayo sa buong maghapon. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Idol, meron ka bang may Milo story? Kwento ng batang Milo champion ba yan? Ibahagi na yan dahil baka ikaw manalo ng exciting prizes. Mga idol sa Cotabato, isang masayang Sabado ang naghihintay sa inyo ngayong July 11 para sa Milo Champion Energy Race. Kita-kits tayo sa covered court ng Bliss Project, Barangay Roserets No. 8, Cotabato City para sa ating main highlight, ang tapatan ng 8 mom at kid pairs na magpapakitang gila sa ating race. Pumunta at suportahan ang inyong paboritong magnanay at maging parte ng aksyon. Hindi lang yan, dahil may exciting games at papremyo rin para sa lahat ng panunood. Kaya ihanda inyong energy, ibahagi ang inyong may Milo story at sumugod sa covered court ng Bliss Project, Barangay Roserets No. 8, Cotabato 3.
ang Milo Champion Energy Race ay hatid sa inyo ng DXMY 90.9 FM Cotabato at ng Milo. Mag-Milo everyday! Kada adlaw magsigi og trabaho, paggatas na dayon diha, dapat lig-unta. Alin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise, sabang pampalikon sa lawas. Na sa abot kaya ang pack, kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo, abot kaya na. Palit na og Anlin, karon available sa abot kaya pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra. Barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras natin ganap ng alas 5:33 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balita nga nakalap na nyo pong Radyo Man. Ngayong mabasa, maulang umaga po ng Webes. May mga pag-ambon pa rin sa labas nating himpilan at makulimlim ang kalangitan. Kaya sa mga lalabas ng tahanan, magdala ng payong, kapote, kalo para nang sa ganun di po kayo babasa dahil usong-usong ngayon ng ubot at trangkaso dahil nga po dito sa ating panahon sa ngayon. Dahil sa bagyong si Inday na nanalasa po sa atin, isipin mo na sa Hilagang Luzon ang mata ng naturang bagyo pero tayo dito ay nasakop pa rin ng naturang bagyo dahil malawak yung kanyang sakop, yung kanyang coverage. Kung kaya tayo pa nakakaranas na biglang mga pag-ulan, mga pabugso-bugsong ulan. Hindi naman na tuloy-tuloy dahil kung tuloy-tuloy ito ay marami na po mga umaapaw na mga bahay o mga binahang mga area. Huhupa naman kapag huhupa din po yung ulan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Amada Lumpan. Kay Dayan Pilas, good morning. May klase? Wala pong klase sa Cotabato City. Sa area po ng Del Norte at Maguindanao del Sur. Suspendido yung mga klase dahil nga po dito sa bagyong si Inday. Kay Sam Motorcar, good morning. From Sami Driver, kay Randy Santisas, good morning. At kay Sam Sudin Mama Saunda. Watching from Ligwasan SGA. Kumusta dyan sa Ligwasan? Mataas ba yung ilog natin dyan? Dahil nga po dito sa mga pag-ulan. Kay Mine Masukat Akan. Good morning sa Maynila. Kay Musa Giafar. Salam. Kabo sa mga wata. Dabang Samoro. Sukran. Siakami. Bon sa Barangay Katuli, Sultan na Kudrat. Taba, good morning sa Barangay Katuli, Barangay Kalasada, Barangay Bulalo. Good morning po sa inyo Diyan sa Tapayan, good morning kay Ma'am Ruby Lantaya at kay Sergio Lantaya na di po busy sa ngayon dahil wala pong klase. Dahil nga po dito sa mga pag-ulan dahil ng bagyong si Inday at itong si Bobby. Si Bagyong Bobby sa international name. Kay Merlokman sa Buluan, good morning sa team Talipapa. Kay Sarge Wanday at kay Kuya Rigor, kay Ate Jane, Kuya June Amis, good morning.
Sa pangatlong araw kahapon ng impeachment trial ni BP Sara, ano yung mga saloobin, inyo pong mga reaksyon sa naturang third day ng impeachment trial na kung saan ay sumalang sa cross-examine yung witness po ng prosecution. Akala natin nung isang araw nung dito ang maraming objection, pero kahapon para bang di pa isang minuto, objection na naman yung counsel po ng prosecution sa pag-cross-examine dito kay Agent Kalilong, na kung saan ay sabi ng prosecution ay expert ito sa cyber, sa investigasyon sa cyber libel o sa mga usaping social media. Pero natanong 2 weeks lang pala yung kanyang pag-aaral sa naturang expertise dito sa cyber division ng NBI. Kasi kung expert nasa mahigit 20 years na yan, kumbaga mga 30 years na yan, o mga palagay natin 10 years na sa kanya pong trabaho. Pero kung 2 weeks pa lang nag-aral ng naturang eksperto, ay kumbaga kulang pa. Kaya kahapon sumalang sa cross-examine at hindi na redirect examine ng prosecution, kaya maaga natapos kahapon ang third day po ng impeachment trial na kung saan ay maraming objection ang narinig po kahapon. Kaya paano na lang kung si Senador Win Gatchalian yung nag-preside dito sa naturang impeachment trial ni Sara. Siguradong matagal matapos ang naturang pagdinig o naturang trial, mga kasama. Isa pa kahapon sa social media lumabas yung mga Xerox copy, photocopy na mga pera pambayad sa utang. Kasi daw legal na o pwede daw considered na original yung mga photocopy. Photocopy na mga pera. Basta sa social media, ganun talaga. Sumikat tuloy itong si attorney yung nasa prosecution na abogado, mga kasama. Dahil nalaman natin na pwede pala yung mga photocopy na gawing ebidensya na original sa sasampa o sa pagpresenta sa mga evidence sa korte. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, mga kasama, nanawagan ng COMELEC sa mga botante at concerned na citizen na magsumiti ng formal na reklamo laban sa sinumang lalabag sa election laws na sa nalalapit na first BARM parliamentary election, sa halip na umasa lamang sa mga post sa social media. Ayon pa kay COMELEC election officer Attorney Joyce Moran, na mahalagang pagkakaroon ng formal na reklamo ng mga kababayan nating makakita na may mga anomalya, dayaan sa darating po na halalan. Kailangan idulog sa kanilang tanggapan para ito po ay maimbestigahan at mabigyan ng kaukulang aksyon. Unang radyo, unang balita. Umabot naman sa 222 na mga wanted person ang naaresto ng Pro-12 sa nakalipas na isang buwang law enforcement operation dito sa Sorsogon. Kabilang sa mga nadakip ang 65 na mga most wanted person na binubuo ng 12 regional level, 19 na provincial at city level, 34 sa station at municipal level. Bukod dito ay nasa 157 pang mga individual na may kinakaharap na warrant of arrest ang naaresto rin sa magkakaiwalay na operasyon. Ayon pa kay Police Brigadier General Alan Manibog, Acting Pro-12 Director, ipinapakita ang resulta ng operasyon sa patuloy na pagpapatupad ng batas at pinaigting na kampanya ng pulisya laban sa kriminalidad. Unang radyo, unang balita. Dito naman sa bayan po ng Dato Saudi Ampatuan sa Maguindanao del Sur,
Formal lang na i-turn over ang isang multipurpose gymnasium na magagamit ng mga residente sa iba't ibang aktibidad, partikular sa Barangay Ilian sa Data Saudi Patuan kahapon. Sinabi sa Deximway ni Maguindanao del Sur Board Member Forester Cal Kitag na mula sa Bangsamoro at Provincial Government ng Maguindanao del Sur ang nasabing proyekto na sa pakipagtulungan ng kanya pong tanggapan, magiging malaking tulong ito upang magkaroon ng maayos na lugar ang mga residente na magsasagawa ng kahit anumang mga aktibidad. Naroon din po ang Deputy Program Manager ng Local Moral Governance o Support to Local Moral Governance na si Ginoong Yeser Kahar, kaugnay sa turnover kahapon ng naturang malaking gymnasium. Unang radyo, unang balita. Basketball court. Ito yung sabi ko sa yung kapatid ko na barangay kapte. Maganda ipon yung mga binatilyo sa lahat nito. Alam mo kung bakit? Kasi para maiwasan yung gulo. Maiwasan yung konti lang. Konti lang. Suntukan na o di kaya baril. Konti lang. Ngayon, parang nagiging peaceful itong lugar namin. At sa totoo lang ito, yung maggulo masyado ito. Kasi Madia versus ito. Barangay Madia versus Ilian. Araw-araw bakbakan. Ito sa madaling salita. Dahil sa itong mahal nating provincial governor, ang hinahanap kung paano magiging mabuti. Paano magiging yung mapayapa. Yung kalilintad. Yung peace and order, kumbaga. So ito, ulitin ko, pasalamat kami ng sobra sa kay Chief Minister. Abdullah, nakita mo naman. Dahil dito sa gym na ito, maraming gumagamit eh. Yan ang sabi ko sa iyo, yung liga ng barangay, minsan dito sila. Yung volleyball ng mga, term nito, muhadara. Dito na sila naglalaro-laro ng mga, yung sa muhadara ng dalawang madrasa dito o tatlong madrasa. Dito na sila sa itong gym na ito. So malaking may tulong ng ating mahal na regional. Unang radyo, unang balita. Samantala, nagpasalamat naman ng mga residente na naturang barangay ng Ilian at ng katabing barangay dito sa Kitapok at dito rin po sa area po ng Dapiawan dahil sa naturang malaking gymnasium na bigay. Handog po ng provincial government at ng BARM government, mga kasama. Brigada at saka nagpapasalamat ang aming opisina sa Support to Local Moral Governance. Under po kami sa opisina ng Interim Chief Minister Abdurrahman Makatwa. Ito pong opisina namin is under po sa kanyang opisina. So bali ang opisina po namin is small infra po. So ang instruction sa amin ni Chief Minister is kung ano yung mga proyekto na makakapagbigay ng serbisyo sa community sa lahat ng buong BARM. Actually, ang project po namin ngayon is so far is nasa 400 plus na project in small infra po. Ngayon, nagkaroon po kami ng turnover dito sa Barangay Ilian. Itong construction of covered court with bleachers. Para po sa kaalaman ng lahat, ang covered court with bleacher na to is nagkakaalaga po ito ng 7 million. Ang sukat po nito is 30 meters ang length, 20 meters ang width. So yun po ang area ng covered court na ito. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang radyo, unang balita. Oras ganap ng alas 5:45 na po ng umaga. Tatak RMN. Ating balikan mga kasama. Report natin mga kasamang radyoman na kumala po ng balita.
Ating dakwa na si Radyoman Datweb, sinasabing isang preso. PDL ng Police Station 2, negatibo daw sa drug test. Ating dakwa na si Radyoman Datweb sa abang. DXMY RMN Report. Negatibo sa drug test ang drug personality ng Police Station 2 matapos matanggap ang kanyang urine specimen sa Regional Forensic Unit o RFU bar kahapon. Sa progress report ng Istasyon 2, tanging ang ebidensya lamang ang napatunayang tunay na shabu makarang masamsam sa drug bypass operation Kamakalawa sa Poblacion 3, Cotabato City. Gayunpaman, ang akusado na si alias Tong, residente ng Poblacion 2, ay sinampahan pa rin ang kasong paglabag sa Section 5 o pagbebenta ng iligal na droga sa ilalim ng Section 5, Article 2 ng RA 9065 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakakulong pa rin sa Presinto 2 ang suspek at hinihintay na lamang ang commitment order nito para ilipat sa Cotabato City Jail. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manems Abang Tatak RMN. Salamat at web sa balitang yan. Unang radyo, unang bal. Samantala, balikan natin sa Radyoman Maestro Rahiban sa kanyang report. Sinasabing mga mag-aaral sa mga paralan sa Kadayangan at Nabalawag SGA tumanggap ng cash assistance at school supply mula sa tanggapan ni MP Butch Malang. Sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Sao. DXMY RMN Report. Daang-daang mga mag-aaral sa bayan ng Kadayangan Special Geographic Area ang nakatanggap ng cash assistance at school supplies mula sa tanggapan ni Special Geographic Area Administrator MP Butch Malang. Sa bayan ng Kadayangan, 68 mga aral mula sa Sambulawan Elementary School, 60 mula naman sa Kapinpilan Elementary School at 61 mula naman sa Tugal Elementary School ang nabigyan ng ayuda. Personal na ipinamahagi ni MP Malang ang mga benepisyo sa mga mag-aaral. Ayon kay MP Malang, mahalagang mabigyan ng suporta ang edukasyon ng mga kabataan dahil sila ang pag-asa ng susunod na henerasyon. Samantala, nakatanggap din ng parehong tulong ang mga mag-aaral sa bayan ng Nabalawag. Kabilang dito ang 186 benepisaryo mula sa Nabalawag Elementary School, 72 naman sa Akmada Elementary School at 68 mula naman sa Dabbir Elementary School. Nagpahayag ng pasalamat ang mga guro at mga magulang sa natanggap na tulong habang hindi maitago ng mga mag-aaral ang kanilang tuwa sa natanggap na suporta para sa kanilang pag-aaral. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak RMN. Unang radyo, unang bal. Salamat Maestro sa balitang yan. Balikan natin ang report ni Radyoman Daisy, mga kasama. Sinasabing BTWPB patuloy na pinapaunlad ang mga polisiya sa sahod sa Bangsamoro. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. Pinag-usapan sa ikalawang pulong ng Bangsamoro Tripartite Wages and Productivity Board o BTWPB ang mahahalagang usapin sa pag-unlad sa patakaran sa sahod. Nakasentro ang pulong sa presentasyon at deliberasyon ng resulta ng pagsusuri sa katatapos lamang na serye ng mga pampublikong konsultasyon kaugnay ng pagtukoy at pagtatakda ng minimum na sahod para sa mga pribadong establishmento sa buong BARM. Kabilang din sa mga tinalakay ng lupon ang panukalang bagong minimum wage para sa rehiyon at iba pang usaping may kaugnayan sa pagpapatupad ng mandato nito tulad ng schedule ng paglagda sa bagong wage order. Ang board meeting ay nagsilbing isa pang mahalagang hakbang sa proseso ng pagtatakda ng sahod ng BTWPB kung saan nirepaso ang mga naging resulta ng mga konsultasyon sa mga stakeholder at pinag-usapan ang mga panukalang patakaran na naglalayong mapanatili ang balanse sa kapakanan ng mga manggagawa, mga employer at ng kalagayang pang-ekonomiya ng rehiyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangod, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyoman Daisy sa balitang yan. Dumako tayo sa resulta ng drone ng PCSO, mga kasama kahapon. Suartras alas 2, 6, 7, 8 Escalera. Alas 5 naman lumabas Suartras 197, alas 9 Suartras 376. 4 digit naman alas 9 kagabi 6018. Ang tumoy 018.
Sa milyones na pa premyo, Mega Lotto na sa 645 million ng jackpot prize. Winning combination po natin nasa 13, 05, 30, 25, 22 at 11. Sa Grand Lotto naman na 655 mga kasama, nasa 66.6 million ng jackpot prize. Winning combination natin 20, 32, 48, 52, 46 at 54 mga kasama. Congrats sa nakakuha ng winning combination na yan ha. Yan pong mauwi ang 66.6 million pesos. Good morning kay Sir Teng Latif. Sir Dato Teng Latif, kasamang nakikinig nanonood ng kanyang may bahay na si Bay sa Adamastura, Datumanong Latif ng Poblacion 1. Aba, dyan kami bukas Sir Dato Teng Latif sa inyo pong area. 10 mga residente, kababayan po ninyo ang makakatanggap po ng gift pack galing po sa Milo at DXMY. Bukas, iikot kami dyan mag house to house. Pati Poblacion 1 na Poblacion 2 sa RH8 at RH10. Good morning kay Edna Baldimore, kay Sir Dato Uno Oto di Moocom. Good morning sa dalawang administrator, kay Sultan Banjo Mampunal Haj ng Sultan Kudarat. At dito rin po sa Cotabato City kay Administrator Abdul Wahab Mitimbang na nakikinig din po sa atin this morning dyan sa area po ng Lugay-Lugay. Kay Peng Yao, good morning sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Layo kay Serapio Maghanoy ng Dapdap RH2. Kay Noraida Dungon sa Bagi ng Dunguan at kay Datutin Kalon sa Barangay Pantar. Kay Sumulod Umanya Sinsin, good morning. IFM News. IFM News. Showbiz. Dakuha natin sa Radyoman Daisy update naman dito sa mga Marites po natin. Nang dahil sa Wimbledon Championships game ni Alex Iyala, nawala ng halos $3,000 na cash ang concert king na si Martin Nievera at sinira pa ang kanyang credit cards sa airport. Ito ang laman ng vlog ni Martin at message caption sa kanyang IG na ikinuwento niya ang masaklap na karanasan sa airport sa US. Ikinuwento ni Martin na sa sobrang excited niyang mapanood ang huling pananalasa ni Alex Iyala sa kompetisyon, naiwan niya sa loob ng eroplano ang kanyang bag na naglalaman ng nasabing cash, credit cards at passport. Dahil sa pagnanais nitong maabutan ang huling round ni Alex, hindi niya namalayang naiwan niya ang bag. Nanlumo si Martin dahil nalaman nitong nawala ang kanyang cash at sinira pa ang kanyang credit card. Inabisuhan si Martin na ibabalik sa pamamagitan ng tseke ang nawala niyang pera. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RFM. Unang radyo, unang balita. Susunod na si Radyo Man ni Sir Erwin Kabilbigan at Radyo Man at Web Sabang sa programang Straight to the Point. Ngayong malamig, mabasang umaga po ng Webes. Ating naging partner this morning si Radyo Man Chief Tech Alvin Castillon at si Radyo Man Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyo Man Michael Swan, Tatak Arimen. Unang